Ano po ang basa nyo dito sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara kung i-check nyo doon sa naging huling jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema sa kanyang kaso noon? Okay po. So siguro base po naman doon sa ruling ng korte, hindi naman po ganun kalaki yung impact. Para at least doon sa at this stage pa lamang po, no. Iba po yung proseso ng impeachment na covered dito sa kaso ni VP Sara kaysa doon sa naging subject ng desisyon ng korte. Siguro mas malaki po yung impact doon sa mga nangyari last week. Doon sa House of Representatives, no? At kung paano po nila ini-interpret kasi yung konsepto ng sufficiency in substance, kung patas po yung House, i-apply din po nila yon kay VP Sara. Ano po ang amoy ninyo, Attorney Paulo? Magtatagal ba ito sa Kongreso o magiging simbilis ng pagdidismiss doon sa impeachment case ng Pangulo? PBBM. Mahirap po sabihin, no? Ultimately, kinikilala naman talaga natin na pagdating sa impeachment, political talaga siya na proseso. At hindi po masama yun necessarily, no? Meron po talagang role din naman ang politika sa pag-inform sa publiko o yung mga usapin na mahalaga ukol sa pananagutan. Sa politika po kadalasan pumapasok po iyon. So siguro mahalaga lamang po na isipin na kung ako po yung House of Representatives Committee on Justice, dahil po may distrust automatically ang mamamayan sa politika, importante po na communicate na maganda actually na proseso ito upang magkaalaman, no, yung katotohanan. So, gaya kung ano po yung in-apply ko doon kay President Marcos na proseso, yun yung i-apply ko dito sa kay VP Sara naman. May kiniklaim doon sa impeachment ni Pangulong BBM, may kiniklaim yung mga nag-file. The Alliance of Concerned Teachers and the other party. Ang kiniklaim nila, yung hinahanap daw po na sufficiency in substance, hinahanapan na agad sila ng mga certified true copy o mga Ebidensya. original na ibang ebidensya. According dun sa desisyon ng Korte Suprema, at that stage, sa committee level, kinakailangan na po bang mailabas ito? At baka gawin din ito ngayon sa kaso ni VP Sara? Well, hindi po yun yung nire-require ng Korte Suprema kasi yung sinasabi lamang doon ay ebidensya. Hindi naman sinasabi kung ano eksakto yung ebidensya na kailangan ipresenta. I think, however, kung seryoso naman po kasi yung pag-aaral natin doon sa complaint, no, hihingin din po talaga at some point yun. Nasumpaan po ba yung mga witness statement, authentic po ba yung ebidensya. Ngunit sa opinion ko lamang po, baka papasok po yun sa mas later pa na stage. Hindi pa ho dito sa sufficiency in form at substance. No? Ang tinitingnan kasi natin sa stage nito ay sapat na ba yung mga alegasyon doon sa complaint. Hindi pa naman kung totoo yung mga alegasyon. So yun po yung magiging standard natin. Kaya nga ho ang problema, yun ang naging standard nila nung nakaraang talakayin itong impeachment complaint laban kay PBBM. So ang magiging tanong namin ngayon, magiging tanong natin, will it apply Kay the same dito kay VP Sara, attorney? Well, dapat po, no? Kung seryoso po yung House na respetuhin ng mamamayan yung mga desisyon nila, na hindi naman titingnan na political lang, no, na may moral din na aspeto yung impeachment, then kailangan din yun na i-apply nila. Otherwise po, baka mawalan ng kumpiyansa yung mamamayan natin dun sa impeachment. So, ang clarification ko lamang po ay, may hinain na po na complaint, di ba, sa House of Representatives. Hindi ko pa ako nakikita kung ano yung nakalakip doon. Kung may ebidensya nga, kung may sworn statement. No? But relevant po yun, base dun sa naging palakayan sa House. Naglabas ho ng video message itong si VP Sara at automatically, siyempre, dinidismiss niya yung mga allegations laban sa kanya. Normal lang naman ho ba ito? O at this stage, at this point, kinakailangan niyang maglabas agad ng mga irrefutable evidence to support her claims? Normal po, no? Kailangan natin alalahanin na yung impeachment hindi naman siya striktong legal na proseso. Mahalaga po actually for an impeachable officer
na makipagtalakayan pa rin sa publiko. No? For example, through these means na sa labas ng Committee on Justice. Kasi po, bahagi po yun ng pananagutan. Yun nga po yung itinutulak dapat ng impeachment. No? Yung pananagot ng isang opisyal sa kanyang taong bayan. Ngunit, siguro po, alalahanin na lang din natin na pagdating doon sa pagsagot sa mga paratang, hindi po sapat yung video. No? Kailangan po niya magpakita at some point sa Committee on Justice kasi yun po yung proseso na itinakda natin sa ating saligang batas. So kailangan na po niya magpakita sa Committee on Justice? Sa House Rules po ay option po niya. Option Choice po naman. niya. Option naman Choice niya. po niya kung sasagutin niya. Kung hindi po niya sasagutin, hindi po siya pwede pilitin. Ngunit, dapat maka-expect po siya na tutuloy yung complaint laban sa kanya. This is sa part po ng sufficiency in form and in substance po, option pa lang po ni Vice President. Opo, option pa lang po. Actually, even sa trial po, option lang po. Kung ayaw po niya magpakita, choice naman po niya yun. Pero, mapapaisip po ngayon yung House at yung Senate, di ba? Bakit di po siya nagpapakita? At ultimately, paano niya madidepensahan yung sarili niya kung hindi siya magpaparticipate dun sa proseso? Attorney, doon naman po kasi after po maglabas ni Vice President Sara Duterte ng video, sumagot po itong Akbayan Group. Isa po sa strongest critic, kung masasabi na natin, ni Vice President Sara. At isa din po sila dun sa mga naghain ng impeachment complaint. How would this affect po yung kanilang preparation, yung kanilang stance sa impeachment po when it comes to the hearing na po ng sufficiency in form, in substance, and the next, and so on? Linawin ko lang po, no, yung video po ba ni VP Sara ito? Opo, sumagot po itong Akbayan Group sa video po ni Vice President Sara Duterte. Wala naman pong epekto. No? Hindi naman po kasi, I think ang nagiging tendency kasi is, alam to ng mga media na may subjudice ba pagdating sa Committee on Justice. At ang sagot ay wala naman po kasi pang-korte talaga yun. No? So, kung ang concern po ng korte ay hindi dapat ilitigate yung kaso, sa publiko, hindi po yung concern ng impeachment. Sa impeachment po, nililitigate talaga, no? Dinedebate talaga yung kaso ng opisyal sa harap ng publiko. Kasi yun nga po yung pakay yung kaya tayo may impeachment na proseso. Pero attorney, at the end of the day, sabi nga natin, ultimately, numbers ang pinagtatalunan dito, politically and by alliance. Tama po. Paano makakapagpakita ng seryosong dignidad, seryosong katayuan ng Kongreso kung naniniwala ang May publiko na, distrust. 'di ba, na numero lang ang pinagbabasehan. Opo. So mahalaga po actually alalahanin na yung impeachment, ganoon po talaga ang design niya. No? Numero po talaga siya. Bakit to? Kasi dalawang bagay, mabilis lang. Una, yung mga kongresista, pagaman hindi sila mga abogado, no, meron silang tiwala na pinoposes mula sa publiko. At yung tiwala na iyon ay pag nagkaroon ng impeachment, magdedesisyon sila ayon sa tama. So pwede actually nila i-evaluate eventually ng publiko yun. No? Mali ba yung pagboto ni ganitong senator or ganitong congressman sa impeachment, sila mismo mananagot sa halalan. So nangyari yun noong 2001, no? Kung alalahanin natin yung impeachment ni Erap, yung perception ng publiko ay guilty ho, mukha base doon kasi natalo po sa susunod na eleksyon yung mga bumoto para sa kanya. Dahil para sa publiko malinaw yung ebidensya. Ganun yung dynamic ko niya talaga. Pangalawa, importante din po nga sa House alalahanin na bagaman political ito, ultimately mananagot sila dun sa moralidad ng desisyon nila. At hindi po yun na higher being, mananagot sila sa publiko kaagad sa susunod na halalan. Kaya din importante para sa atin na subaybayan yung proseso.